Good afternoon, everyone. This is my presentation, transportation issues during my travel. Pardon with the way I talk kasi ako ay tinatamad mabuhay as of now and probably sa mga susunod na linggo, so please intindihin niyo lang. So this is a personal documentation of daily transport issues. This created by me, Noriel Diparo from BSCE 3C. Alright, so simulan ko sa aking ruta. Alright, so ang ruta ko is siyempre sisimula sa bahay. Yan, yung where are you going? Home. Where's home? Sa San Vicente Camarines Norte. Yan. Tapos along the way, dadaanan ko yan, yung tulay dito sa San Vicente. Pagkadaan ko sa tulay, dugungan na yan. Pero dyan, sobrang daming butas na kalsada, which is very annoying, ganyan, kasi baka masira yung motor ko. And then, that's probably around 15 to 20 minutes na drive from my house to the school. And yan, ayan. Tapos dito sa may part nito, yung San Juanico Bridge na yan. Diyan, lagi, may construction dyan. Yung San Juanico Bridge na yan, almost 2 years na atang ginagawa. Di pa rin matapos-tapos. Like, what? And then, after that, ito kasi from dito po lang sa bayan dito sa may Total. Ano yan? Like, yan, mga 10 to 15 minutes. Ang sobrang tagal dito na from Total to school. Around 5 minutes yan, ganyan kalapit, 5 minutes. Grabe, sobrang tagal. Kasi sobrang traffic kasi dadaanan mo dito yung super lines on, dyan din yung DLTV. Kaya sobrang traffic talaga dyan minsan. Pero since highway naman, medyo mabilis naman. Pero dito sa tulay na ginagawa, sobrang traffic. As in, sobra. Nakakainis. And then, ayun na, school. Ayun, yung CNSHIM namin. Tinatamad akong salita. Tinatamad akong basahin. And then, dito sa taas, yan, papunta yung Boracay. Legit. Punta kayo sa. Tapos ang ginagamit kong sasakyan papuntang school ay motor. Yun lang, thank you. Alright, so daily issues. Yan, yung nag-iisa, number 1 is the ongoing construction of bridge. So, sa ongoing construction of bridge, along the National Highway at Kamambugan causes delays due to the construction as well as the reduction in lanes. Yun, since dapat 4 lane yung kalsada na yun, since gawa ng construction nagiging 2 lanes na lang, kaya medyo nadidelay yung traffic. Ang dami ding namatay dun sa sobrang tagal ng construction. Hindi ko alam kung ba't ang tagal ng construction na yun. Ang dami nang namatay dyan, sa totoo lang. And then ito naman yung gitna, traffic. The traffic increases the amount of time it takes from one place to another. It also causes a lot of stress, especially when sought out. Yan, ganyan. Pag sobrang traffic, tapos nabibilad ka sa kalsada, nakaka-stress, nakakainis. Bakit ang bagal-bagal ng kalsada dito? Oh my God. Parang ganun, sir. Tapos, wala, ayun. Yun yung nagkakos ng traffic. Yung, siguro improper signages, yan. Hindi synchronized yung oras sa, dito, traffic light, ganyan. Tapos, minsan, tigil pa sa gitna ng kalsada yung mga sakyan kasi sasakay ng pasero, pwede naman silang gumilid. Parang tanga, nandun pala talaga sa gitna ng kalsada, ganyan. And then the last one is uneven roads and potholes. The uneven roads and potholes can cause a vehicle some damage and possibly accidents as well, leading to a necessary reduction of speed. Ayan, ganyan sir, yung mga butas-butas na yun sa kalsada, yun, nakakasira yun ng gulong. Nakapalit ako ng gulong dahil dyan. Di ko lang kung ba't di nila yun naayos. Akala mo naman na iwan ng pondong gobyerno. And then, next is the possible solution. So, ongoing construction of bridge. Finish the construction of the bridge as soon as possible. It has been ongoing construction for years already. Not only is the construction costing everyone a lot of money, it's also wasting the people's time. This area is also accident prone due to the ongoing construction. So, yun, sabi ko na kanina. Sobrang tagal na, sobrang dami nang namatay, naubos ang pera ng lahat. Sayang sa oras, sayang sa pera. Traffic. Provide better road infrastructure and maintenance. Promote transportation alternatives. Have stricter traffic laws. Have better road signages and markings. Traffic is not avoidable but it can be reduced. It causes a lot of stress for both commuters and drivers. So, ayun. Kung pwede maglakad, maglakad. Bakit? Para maganda yung tawag dito, maganda yung health. Ganyan. Tumibay ang inyong legs. Maglakad. Kung pwede, maglakad. Para hindi rin masyadong matraffic. Lahat na kayo sumasakay ng tricycle. Dami-dami tuloy tricycle sa daan. Next is uneven roads and potholes. Repair the roads and proper road maintenance. And that's basically it. By repairing the roads, the accidents caused by these damaged roads will either be reduced or vanish. It will also reduce the possible cost of drivers if there is less damage to their vehicle as well as no unnecessary reduction of speed. So, ayun. Yun. Kung anong sinabi ko, yun na din yun. Mababawasan yung possible na magkaroon ng damage sa sasakyan, hindi magampalit ng gulong,
hindi mo mababawasan masyado yung bilis ng takbo, dire-diretso yung takbo ng traffic, hindi yung patigil-tigil kasi may butas, parang gano'n. Kaya dapat inaasikaso talaga nila yung kalsada na yan. And yun lang. Thank you. So makita niyo dito sa top left, wala pa akong masyadong issue sa traffic, pero madami pa akong issue sa sarili. So thank you for listening din katapos ang aking presentation. Thank you.